Magandang araw mga viewers. So ang tagal ko na nga hindi nakagawa ng vlog and for this video nga magpapa-retouch ako ng aking hair dahil babalik na ako sa Hong Kong. Yung hair ko pala dito viewers is napaka-dry nga dahil ilang beses na nga itong deriban at kunalayan ng aking boss. Pero iwan ko ba talaga na instead na maayos yung buhok ko is nag-super dry kaya naman to the rescue itong aking Franny na siya naman talaga ang nag-aalaga ng aking hair since 2006. No, 2016 pala. So tinawagan ko nga siya at ito na nga ay nariban niya ako at tinagyan niya ako ng pangpasoft dahil super dry talaga yung aking hair dahil sa kulay. At itong kulay na ito ay si Sir ito ang nagkulay. Keratin pala yung nilagay no, so nilagyan din ng gamot yung hair ko para maging soft and grabe very effective. So pagkatapos ko ang maligo after 2 days super soft nga, hindi ko nararamdaman yung dry ng aking hair. At nagchika-chika nga kami dito habang naghihintay ako sa asawa ko dahil susunduin na ako ng asawa ko. So ako lang kasi pumunta dito and this is home service. So ako yung pumupunta sa bahay niya instead na siya yung pumupunta sa bahay ko dahil napaka-busy din ng friend kong ito. So siningit ko lang talaga yung schedule para makapag-ayos sa kanya kasi pag siya kasi yung mag-ayos, nasa 2 hours lang yung ayos na yung buhok ko kaysa magpunta ako sa salon na parang aabutin ako ng whole day. So since nga na ito na yung pinaka last day ko dito sa Philippines is napaka-busy ng person, marami pang bibilhin, marami pang gagawin, kaya naman siningit ko talaga itong schedule kahit na busy siya. And makikita nyo naman dito na super perfect talaga yung aking hair and I love it. 'Di ba napaka-soft na at nagpalagay pa din ako pala ng bangs. So ito naman yung aking video na sabi ko sa kanya, meron akong kinat na bangs, so pwede ba ako magpalagay ng bangs? Sabi niya wala namang problema, so ganito ka mag-cut. Ganito pala ang mag-cut ng bangs, kailangan mo palang i-twist yung hair mo tsaka ika-cut mo kasi yung 'di ba, nakasanayan natin na ewan ko kung ako lang ba, para mag-cut ako ng bangs, ika-cut ko lang talaga siya ng straight. Pero ngayon na pala, ganito na pala ang bagong technique sa pagka-cut ng bangs. Kailangan mo palang i-twist and then i-cut mo and then hanggang sa ma-achieve mo yung gusto mong length ng iyong bangs, which is nakita ko naman talaga na oh my god, ganito na pala yung bagong technique. So pag nakakat ako ng bangs, ganito yun na yung gagawin ko sa next. Yan. So I hope magka-idea din kayo. So yun lang, I really love ng Rhoda. Siya na yung gumagawa ng hair ko for so long at hindi na talaga ako nagpapagawa sa iba maliban kay boss ko na inaayos yung hair ko. At ito na nga yung kinakakalabasan ng aking hair, o 'di ba, napakaganda, napaka-smooth, sino ka dyan. So ganito naman sa akin yung magribad yung aking amo, first day pa lang, pero pagkatapos magligo talaga nawawala talaga, ewan ko. At sabi na aking friend is dahil daw yun hindi pa luto yung gamot, kaya naging ganun. So instead na gumanda, nag super dry yung aking buhok. Good thing naman na nandito tayo sa Philippines at afford natin yung magpariban. Kasi dito sa abroad talaga pinakamurang ribbon is 500, nasa 3,500 to 5,000 to 6,000 pesos. Imagine ang mahal. Samantalang dito binayaran ko lang ni ng Roda sa pagribad niya sa akin. Tsaka pag keratin is 1,500. So nabigay ako ng extra 100 for tip. Char, may patip pa ang person, 100 lang naman. So pagkatapos nga dito, pumunta kami dito ni Habi sa isang mall sa amin sa Bacolod City kasi manood kami sana ng movie. So gusto ko sanang manood ng Avatar kasi 'di ba hype na hype yung Avatar. So sadly hindi pala, wala yung MILF movie or yung Philippine movie yung pinapalabas sa sinihan. So very sad ako kasi last day na ngayon. So wala na talagang time. So by this vacation hindi kami nakapanood ni Javi ng movie. Maraming mga Philippine movie pero sorry lang, feeling ko kasi hindi siya worth it sa price. So, mas maganda talaga yung mga American movie. Kasi naman, worth talaga yung feeling ko sa akin lang to, worth talaga yung binabayaran ko. Pag mga foreign movies yung pinapanood compare sa Filipino. Kasi yung mga Filipino movie kasi masyadong madrama. Yung mga ganun ba, yung masyadong kinukuha yung loob mo, naiiyak ka. So, ayoko ng mga ganun. Gusto ko yung mga action movie. 'Di ba yung mga American movie na mga tigasin, mga basta ganon. Alam nyo na yon. So pagkatapos nga dito, pumunta kami sa isang mall, kumain kami dito sa Shabu Shabu at sa Rib Shack. So Rib Shack yung in-order namin at saka nag-order din kami ng Shabu Shabu para meron kami sabaw. Alam nyo naman sa Philippines na sabaw is life. So ito na nga yung aming last na magkasama ni Having gumagala kasi babalik na naman ang person sa Hong Kong at mag-iipon na naman para
para makauwi na naman sa sunod at meron na naman tayong panggasto sa ating mga gala. So ito na nga, kumakain tayo dito ng shabu-shabu. Ang sarap talaga ng shabu-shabu dito sa Philippines. Everyday talaga akong merong sabaw. Pero sa Hong Kong talaga walang sabaw. Pagkatapos ay uuwi na ang mga person. Kasi marami pa akong bibilhin. Bibili pa ako ng gamot, mga pasalubong. So ayan, naglalakad lang kami